In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng iyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ating pagnilayan sa unang pagbasa sa Kawikaan at sa ikalawang pagbasa sa Efeso. Atin naman pagnilayan bilang Romano Katoliko sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala ni Jesus ang kahalagahan ng kanyang laman at dugo bilang pagkain at inumin na nagbibigay buhay. Ang kanyang mga salita ay simbolo ng banal na Eucharistia, kung saan tayo'y tinatawag na tumanggap ng kanyang katawan at dugo sa anyo ng tinapay at alak. Ang pakikibahagi sa Eucharistia ay hindi lamang simpleng ritual. Ito ay isang malalim na pakikipag-isa kay Kristo. Sa pamamagitan nito, tayo'y nagiging bahagi ng kanyang buhay at ng kanyang misyon. Ang pagtanggap ng banal na Eucharistia ay nagpapahayag ng ating pananampalataya na si Kristo ang ating kaligtasan. Sinabi ni Jesus, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw." Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay ang paggantimpala para sa mga nananalig at tumatanggap kay Kristo sa Eucharistia. Ang ating pananampalataya sa Kanya
ang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa buhay, lalo na sa mga oras ng pagsubok. Sa unang pagbasa sa Kawikaan, ay nag-aanyaya sa atin na tanggapin ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Ang karunungan ay inilarawan bilang isang babaeng naghanda ng isang handaan at nag-aanyaya sa lahat na magpakabusog nito. Ang handaan ito ay sumasailamin sa Eucharistia, kung saan si Kristo mismo ang ating tinatanggap bilang pagkain. Tayo ay inaanyayahan na iwan ang kamangmangan at yakapin ang tunay na karunungan na magbibigay sa atin ng buhay. Sa ikalawang pagbasa sa Efeso, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ay nagpapayo sa atin na magiging maingat sa ating pamumuhay. Tayo ay tinatawag na maging marunong na gamitin ang bawat pagkakataon upang maglingkod at magpuri sa Diyos. Ipinapakita ni San Pablo ng ating pananampalataya ay hindi lamang isang bagay ng pag-iisip o damdamin, kundi isang paraan ng pamumuhay sa ating pang-araw-araw na gawain. Dapat nating ipakita ang liwanag ni Kristo at maging saksi sa kanyang pag-ibig sa mundo. Pagninilay bilang Romano Katoliko, ang mga pagpapasa sa araw na ito ay nag-aanyaya sa atin na palalimin ang ating pananampalataya sa banal na Eucharistia. Ang Eucharistia ay hindi lamang isang simbolo, kundi ang tunay na presensya ni Kristo na nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa ating pakikibahagi sa Eucharistia, tayo ay tinatawag na maging higit na tulad ni Kristo sa ating pamumuhay. Magiging mga saksi ng kanyang pag-ibig at habag sa ating kapwa. Hinikaya tayo na maging mga marunong at maingat sa ating pamumuhay upang tunay na may pakitan natin ang ating pananampalataya sa ating mga gawa. Naway patuloy nating hanapin at tanggapin ang karunungan at buhay na inialok ni Kristo sa atin sa bawat Eucharistia. At sa pamamagitan nito, tayo ay maging buhay na saksi ng kanyang pag-ibig sa ating mga pamilya, komunidad at sa buong mundo. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagninilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!